Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas Pilipinas. Hindi nga biro ang pagdadaanan ng Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia Cup, samantalang isa na namang Pilipino ang gumagawa ng pangalan sa NBA G League. Sino kaya ito? Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Kaabang-abang nga ang paparating na FIBA Asia Cup 2025 kung saan gaganapin sa Jeddah sa Kingdom of Saudi Arabia. Marami na ngang mga team sa Asia ang nakapasok. Kabilang na nga dyan ang kupunan ng Lebanon at gayon na rin ang Jordan ay pasok na. At idagdag mo pa ang kupunan ng Japan na pasok na rin sa FIBA Asia Cup at ang host na Kingdom of Saudi Arabia. At pasok din sa FIBA Oceania sa Asia ang Australia at gayon na rin itong New Zealand. Kaya naman masasabi natin na napakatinding hamon talaga ito sa Gilas Pilipinas na kanilang kahaharapin, lalo na at nag-aabang na rin na pumasok sa FIBA Asia Cup ang powerhouse na China na isa sa pinakamahigpit na kalaban ng Gilas Pilipinas at paniguradong babawi ito sa Gilas. At expected na rin na papasok sa FIBA Asia Cup ang South Korea na matagal-tagal ding nagpahinga. Kaya naman masasabi natin na mabigat talaga na trabaho ito para kay Coach Tim Cone dahil chance ito ng Gilas Pilipinas na makuha ang kampyonato sa FIBA Asia Cup. Kaya naman sobrang pinaghahandaan talaga at hindi rin biro yung pagpili niya sa initial final 13 ng Gilas Pilipinas. Ayon kasi sa report ay naglabas na ng Gilas initial 13-man pool ang SBP at kabilang nga dyan si Justin Brownlee, Japet Aguilar, Mason Amos, AJ Edu, Calvin Optana, Judmar Pajardo, Jamie Malonzo, Chris Newsam, Troy Rosario, Dwight Ramos, Carl Tamayo, Scotty Thompson at si CJ Perez. Ngunit ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup kung makaharap natin kaagad ng maaga, halimbawa sa quarterfinals o kaya naman sa semifinals, ang powerhouse at ang nangunguna sa buong Asia sa FIBA Asia Cup na Australia, na alam nating lahat na ito talaga ang pinakamahirap na makakalaban ng Gilas Pilipinas dahil wala pa nga itong talo pagdating sa kompetisyon sa FIBA Asia Cup at sila nga ang palaging nagcha-champion. Kaya naman matinding hamon talaga yan kasi wala nga tayong shot blocker at bantay pagdating sa ilalim na si Kai Soto na alam nating lahat na injured. Ngunit ang good news naman ay meron naman tayong Justin Brownlee na posibleng ipangtapat natin sa galing ng Australia. At bukod pa doon, yung lineup na gagamitin ngayon ni Coach Tim Cone ay ibang-iba na talaga kumpara naman sa nakalaban ng Australia noon under Coach Chot Reyes. Kaya masasabi nating may tsansa pa rin ang Gilas Pilipinas na sabayan ang lakas ng Australia. Kaya nga lang yung history ng naging laban o naging gulo sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Australia ay hindi nga basta-basta mawawala. Kaya naman sana ay burado na yon at maging sport lamang ang laban kung sakaling magkaharap ang Gilas at gayon na rin ang Australia. At kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo, may tsansa kayang matalo ng Gilas Pilipinas ang Australia? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section. At bago nga tayo magpatuloy, shout out muna kay Jeffrey Cruz, Mario Martir, Marcelino Junior Cruz, Salva Torres, Catherine Vigilla, Kuya Moto TV, Jamie Amadar. Shout out din kay Edmond Cubalsopnet, Robert Aquino, Chodoro Alonso, Malyari Mascariñas, Ronald Berbosidad at kay Nel Herbito. Sa ibang balita naman, unti-unting gumagawa ng pangalan ng isang Pinoy sa Amerika sa NBA G League na naglalaro nga siya sa Texas Legends na under ng Dallas Mavericks. At masasabi nating malaki talaga ang tsansa nito na mabigyan ng formal na kontrata sa NBA sa mismong Dallas Mavericks. At ito pa nga ang malupit, sa kanila kasing naging laban ay siya nga ang bumida. Biruin nyo, umiskor siya ng 33 points at naghalimaw talaga ito ng todo. Talaga namang todo effort ang kanyang ipinakita sa laro na ito. Ang sabi nga dito, G League's Filipino star had 33 points
Kaya naman panoorin natin ang highlights ni Jarrod Lucas na may height na 6'4" at kung paano siya naghalimaw sa NBA J League.